So meron tayong trigo, di ba? Trigonometric function. Para malaman nyo yung shifting, di ko lang kung maano eh. So meron tayong y, ulitin lang natin ha, para magets nyo. Sin x, pwede na yun mag-graph kasi alam mo na yung amplitude nyan, pati yung period, parang hindi yata nakikita. Ayan. So meron tayong amplitude, yung a natin, that is 1. Based nandito yun, natandaan yung ganito yung tsura nyan ha. Sin bx, tsura nya. Kunyari plus c kung gusto mo, then plus d, pwedeng ganyan. Basta yung b natin sa period yon, katabi lagi ng variable x. So kapag wala ka nakikitang number, may 1 yun, invisible. Then para sa period, yung formula na is 2 pi over b. So bali natin, nakalimutan ko lang. Anyways, meron tayo ditong 2 pi, then yung b natin, that is 1, kasi yung variable x natin, 1 lang naman yung coefficient nun. So magkakaroon tayo ng period na 2 pi. Then after that, syempre, pwede na yun mag-graph. So pag mag-graph tayo, ito siya. Gawin natin graph. So remember, dito kita. Ito. So wala namang shifting na naganap kasi mother function nga to. So let's say, ito yung period natin, yung amplitude 1. So let's say, dito natin ilagay. Ito yung 1 natin. Then 1 naman sa baba, negative. Ito yung dash line natin. So yung period, that is 2 pi. So ibig sabihin ito, let's say ito yung 1, 2, 3, 4. Ito yung 2 pi natin. One cycle yan guys, 2 pi. Then kung gusto mo dalawa yung cycle mo, dagdag ka dito 4 pi. And so on and so forth. Continuous yan. Kung anong trip. Kung ilang cycle yung gagawin mo. Ibig sabihin, nandito 4 pi naman sunod. Then 6 pi and so on and so forth. Anyways, hanggang 2 pi lang tayo. So hatiin mo lang yung 2 pi. Hatiin natin. Yan. So yung 2 pi, pag hinati mo, magiging pi over, magiging pi. Kasi 2 pi divide 2, magiging pi. So sa middle yon. Ito may lalagay. Then pag hinati mo naman yung pi, para ilagay mo dito, magiging pi over 2. Dinidivide lang natin by 2 lagi. Then ito naman, add mo lang tong dalawa, then i-divide na by 2. So meron kang pi plus 2 pi, magiging 3 pi divide 2. Di 3 pi over 2 to. So ito yung mga x-axis mo. Ngayon, yung sign, di ba, sabi natin, magi-start siya sa origin or dito siya sa origin. So, pantay mo lang dito sa taas. Kasi ito yung pi over 2 natin. Kasi paangat, di ba, yung graph, then bababa. Then dadaan ka sa pi. Then bababa ka naman dito. Then naangat ka naman dito. So may isa ka ng cycle. So ganito na itsura ng graph mo para sa sign. Itsura niya. Then gusto mo i-continue, didagdagan mo yung cycle mo. Karoon ka ng 4 pi. Then tiin mo ulit para magkaroon ka ng 4 na ganito. Kaya yun siya sign na. So ngayon, kung meron tayo for example, another given like y is equals to sin x plus pi. Walang given eh. Plus 1 ba? Sin x, sige, minus 1. Sin x minus 1 muna. Ito muna. So let's say natin sin x minus 1. So ganun pa rin naman guys, ito yung mother function. So pwede mo na yan ma-trace, di ba? So meron tayong amplitude, or gusto mo kunin mo itong form na to para hindi ka nalilito. Para malaman mo kung ano yung A, ano yung B, ano yung C. Pero basic lang yan. Ano yung D? So meron tayong amplitude. Yung A natin yung that is 1. Then meron tayong period. Formula is 2 pi over B. So dito yung sa variable x na titingnan yung coefficient yung B nya. So big sabihin meron tayong 2 pi over 1. That is 2 pi. Anong silbi na itong negative 1? Ito siya sa letter D guys. Ibig sabihin, dito siya sa letter D, ibig sabihin may shifting tayo vertical. So meron siyang vertical shift na 1 unit downward. 1 unit downward. Kasi negative. Pag positive, edi pataas. Upward yung shift mo.
Okay? So ngayon, kung meron tayong ganyan, pwede mo na yun mag-graph. So dahil meron tayong shifting na naganap, so let's say graph natin siya dito. Let's say ito ha. Ano tama? So meron tayong, let's say, hatiin natin sa dalawa-dalawa. Dito. Yan. So meron tayo dito, hindi pa nakikita. Ayan. So meron tayo dito guys na given as y equals to sin x minus 1. Ayan, gets natin yan. May vertical shift na naganap na 1 units downward. Diba? So, ibig sabihin, instead na nasa origin yung axis natin, katulad nito, bababa tayo ng 1 unit. So, ibig sabihin, dito na tayo mag-i-start. Ito na yung magiging pattern mo na parang itong x-axis, na itong line na ito nasa gitna ng amplitude. Basta yun. Get natin yun. Kasi nagbaba ka ng 1 unit. So, ngayon pwede mo na i-plug yung ano natin, yung amplitude, pati yung period. So, di ba yung amplitude natin galing dito is 1 unit. So, galing dito, kung ito yung 1 unit mo, hanggang dito ka, ibig sabihin dash line dapat itong nasa taas nito. Then ito rin sa baba nito is dash line. 1 unit lang. Ganyan siya ginagawa. Okay? So, ibig sabihin, pwede mo na ilagay yung period. So, basically, yung period, ito siya guys sa 2 pi. Dito siya 2 pi ito dito, di ba? 2 pi yan. Pantay mo lang siya dito. Para hindi ka malito. Pinantay lang natin na para hindi nakakalito. Pangit pag nasa banpi. Anyways, yan. So, hatiin mo lang. Pag hinati mo itong dalawa, ito yung middle niya, hindi magiging pi ito. So, ngayon, pag hinati mo ulit siya, magiging pi over 2. Then, pag hinati mo ulit sila, magiging 3 pi over 2. Diba? Tulad yan ito. Then, dito ka mag-i-start. Dahil sin to guys, ibig sabihin dito ka mag-i-start sa middle nito. Then, angat ka. Baba. Baba ulit. Then, angat. Hindi tsura ng graph mo. Kasi sin yun eh. Nag-shift ka lang ng 1 unit onward. Tingnan magkaiba sila. Ito yung x-axis natin dito eh. Ito naman dito. So, ganun yung gagawa yung shifting kapag vertical. Then, kung positive naman, hindi angat ka ng 1 unit. Nasusundan? Nagigets yung sinasabi ko? Sasahin pa lang yan ha. So, kapag plus, ibig sabihin naangat ka naman dun. Dito naman yung graph mo. So, taas na part. Domain and range neto. Yung domain neto guys, that is real numbers. 'Di ba? Pero yung range guys, naka-base sa amplitude. Hindi ko pa alam yung tangent. Aralin ko ulit yan next time. Anyways, ito mo tayo.